Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, opinyon, koro-koro at kung ano-ano pa na pwede natin pag-usapan na kwento dito sa YouTube channel ko na ito. Alam niyo kaninang umaga talagang nanood ako ng simula at hanggang matapos yung TRICOM hearing sa Kongreso, sa House of Representatives. At dito ay pinag-usapan yung mga dapat gawin sa mga malpractices po sa social media, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng mga fake news. Kasi marami na pong nangyayaring ganyan, maraming mga scammers, maraming kumukuha ng inyong identity, nagnanakaw ng inyong identity, marami naloloko at marami din nagpapabudol at siyempre meron din mga tao na nagbibigay ng hindi tamang impormasyon at kadalasan ito yung mga fake news. So kanina, ah, si Congressman Fernandez po yung chairman at ang nakakabahala dito ay nag-imbita siya ng 40 na resource persons na ito ay sila po ay mga vloggers, sila po ay content creators at sila po ay involved sa paggamit ng kanilang fakes, Facebook pages at saka YouTube channel. Kagaya ko rin na isang vlogger na nagsasalita sa harap ng isang camera at meron akong channel. Karamihan sa kanila ganyan at sinasabi nila yung kanilang mga opinyon. At alam nyo ang nangyari, tatlo lang po yung imbitado na dumating out of the 40 na inimbitahan. Ang masama dito, hinanapan sila ng rason or letter of excuse kung bakit hindi sila makakasali sa hearing na yan. Kasi isa-isa po sa kanila ay binigyan po ng letter of invitation para maging resource person. Hindi naman po sila ang dapat kastigahin o ano, kukunan lang sila ng kanilang opinion, ang kanilang experience, at kanyang mga kung ano ang dahilan kung bakit sila nag-vlog. Kagaya nga sa akin, sinabi ko sa inyo na ang reason po ako ay nag-vlog ay siyempre gusto kong ibigay ang aking opinion or ibalita sa inyo o i-share ang balita na nababasa ko at nakikita ko. Kasi karamihan sa atin ay hindi po nakakarating yung tamang balita sa inyo. Kaya ako po ay isang vlogger na nagsasabi po ng totoo at wala akong kinikilingan. Wala po akong partido o wala akong politician na sinusuportahan at ako po ay hindi binabayaran. Kasi ako hindi material po ang hindi po material sa akin yung bayad or monetization dito sa YouTube channel ko dahil magkano lang naman ang kinikita ko, kakaunti lang naman ang subscribers ko, wala pa ngang 2,000 eh. Kung alam lang ninyo kung magkano yung kikitain mo dito, hindi naman milyon-milyon yung nanonood sa akin. Kaya maliit lang po yung kinikita ko po dito sa pag-vlog. Hindi po importante yung kinikita rito. Ang importante po ay isa, mental health po sa akin kasi ayaw ko yung maaga pa lang nakakalimutan ko na yung sinasabi ko at nakakalimutan ko yung iniisip ko kaagad. May sakit yan po ng tinatawag ay demensya at isa po sa mga dahilan para hindi ka magkaroon ng maagang demensya ay kinakailangan meron kang kausap, meron kang kinekwento,
Kaya nga ako nagkukuwento ngayon sa inyo kasi parang exercise ng utak ko ito at balewala yung sentimos na kinikita rito sa sa aking pagba-vlog. So kanina, ang nangyari itong mga hindi dumating na 37 vloggers ay binigyan po ng show cause order. Ito po ang ibig sabihin nito is warning at i-explain nila uli kung bakit hindi sila naka-attend. Pero meron akong nahagip na balita kanina na instead na pumunta sila sa House of Representatives para dumalo dito sa investigasyon, ang ginawa nila ay pumunta sila sa Supreme Court at nag-ain sila ng petisyon na sila po daw ay um, pine-prevent yung freedom of speech sa kanila. Kaya yun ang rason nila kung bakit hindi sila dumalo sa hearing ng TRICOM. Sa akin naman ang pananaw ko, parang lumalabas na sila po ay guilty. Parang guilty sila na meron silang kasalanan sa pag-imbita sa kanila. Anyway, wala naman ako sa posisyon na mag-judge sa kanila, pero karamihan po sa kanila ay sila po yung mga vloggers at mga media, content creators nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. So ang nangyayari ngayon parang identified sila kay President Digong Duterte. So palagay ko doon sila medyo kinakabahan dahil itong mga pinapalabas nila sa mga vlogs nila ay ayon sa gusto ni former President Digong Duterte. Kasi marami siyang mga sinasabi na comments dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos na kinukumpara yung administrasyon niya noon kaysa ngayon. Ganun po ang ginagawa nila. So, lumalabas talaga merong silang political leaning. Medyo pinapaboran nila si President Duterte. Pero ako naman, alam niyo naman, Ilocano ako. Ako, pumapabor ako sa administrasyon ngayon ni President Bongbong Marcos kasi hindi pa natin nakikita yung magandang resulta itong mga ginagawa niya. Ang importante kasi dito yung economy natin at saka yung peace and order at saka yung relationship natin sa mga ibang bansa. So, ganun po yung nangyari at meron ngang nangyari kanina na nag-attend na vlogger galing sa Naga at dito po ay nagkaroon ng isang diskusyon dahil sinigil siya ni Congressman Marcoleta dahil sabi kasi sa isa sa mga vlogs niya na nandiling lang daw si Congressman Marcoleta. So nagkaroon po ng konting discussion pero sinight naman ng vlogger na yon na isang abogado na sinight niya yung decision po ng Supreme Court tungkol dito sa mga libel cases na nangyayari. Ang sabi niya, pag yung libel case ay pinupuntirya mo ay isang private person, ang labas nun magiging malicious. Ibig sabihin, merong kang kasalanan kung inaatake mo ay isang pribadong tao. Ibig sabihin, sinisiraan mo siya ng reputasyon, sinisiraan mo siya ng hindi ka nagbibigay ng galang, and so on and so forth. Pero pag public official daw, ang inatake mo, wala pong malice yun. Parte po ng trabaho ng isang government official na tumanggap ng criticism. At pero ang importante doon, at sinabi ko sa aking previous sa vlog, pag nag-vlog ka, huwag mong i-personal, huwag kang magmumura sa isang tao. Huwag niyong gawin po yon. Ang atakehin ninyo yung action at saka yung idea niya, konsepto.
ng isang public official. Kung mali yung ginagawa niya, yun ang atakihin nyo. Huwag nyo siyang i-personal. Huwag nyo sabihin na wala siyang alam. Kasi alam naman ninyo, kinakailangan natin ng respeto sa isa't isa. Actually, ito nga yung ang bottom line dito sa hearing na ito. Kasi karamihan sa mga napapanood ko na sa mga vloggers na ito at saka mga nababasa ko sa mga komento nila, post nila sa Facebook at saka sa Twitter, sobra-sobra naman po kasi nagsasalita sila ng pagmumura. At so ang bottom line dito, respeto po ang kailangan natin sa bawat isa at saka ipapakita nyo kung gaano kayo kadisiplina. Sana positive lahat ito, mga sinasabi natin. Pero kung talagang meron tayong first hand observation dito sa mga ginagawa ng ating politicians or government officials, tirahin natin, mag-file tayo ng kaso. At hindi tayo pupunta sa social media para magreklamo. Pero pag pupunta ka sa social media, dapat maayos ang pagkwento mo at saka walang pagbabas, walang pagmumura, at dapat meron tayong respeto sa isa't isa. So, yun lang po ang balita ko tungkol dito sa TRICOM na nangyari ngayong araw na ito at marami din magandang nasagap natin ng mga leksyon tungkol dito sa pinag-uusapan dito sa hearing na ito. Yun lang po ang aking balita ngayong araw na ito. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!